iglesia ay templo ng Diyos at sa atin nananahan ang banal na Espiritu. Kung ang mga Hudyo naniniwala na ang Diyos ay nananahan doon sa templo sa Jerusalem, kaya hanggang ngayon, pinapaglaban nila, pinapakipaglaban nila, pinapagera nila, no? Naipagpatayan sila para doon. Pero ang sabi sa Biblia, hindi na yung templo sa Jerusalem ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay yung templo na tinatahanan ng banal na Espiritu. Walang iba kundi ang iglesia. Amen po ba? Amen. The church is the dwelling place of God. Sa mga katuwid, kapag tunay kang bahagi, tunay kang miyembro ng church, kasama ka sa design ng Diyos na mabuhay at gumawa, maglingkod, kasama ang buong iglesia. Amen. Ito yung ang tawag nito, missional church. Walang taga-masid lang sa church. Hello? Walang taga-tanawan lang sa church. Binabasag natin yung kaunawaan na may mga sambales, no? Sambales or Zimbabwe. Gusto natin may bahagi ka sa church. Dapat meron kang mahalagang parte sa church. Hindi naman lahat tayo nasa harapan. Meron kayong pwedeng gawin sa likod ng kortina. You pray. You give. Hello? You can encourage. Punta kayo dun sa ating GC at pagbigay kayo ng encouraging words. This is Sister no? Sister Jenaline Barce. Kahit nasa Australia, patuloy na may ministeryo. Napapansin nyo? Kahit nandun siya. Nasa Australia siya, but still working, serving with the church. Amen po ba? Amen. Ganon kasi ang pagiging bahagi, pagiging parte ng iglesia. Hanggat maaari, ikaw ay instrumento ng pagpapalakas. Amen po ba? Sige nga, tapikin mo yung katabi mo, maging instrumento ng encouragement at hindi discouragement. Huwag maging katitisuran. Sama lang sa amen. Amen. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang disenyo ng Diyos. Nilagay ka sa iglesia para lalong tumibay ang iglesia. Gamitin ang iyong kaloob para sa pagpapalakas ng iglesia. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ano ba ang mga pangunahing o mahalagang gawain ng local church na magbibigay ng kaluguran sa Diyos kung ito ay gagawin ng sama-sama? Ano ba yon? Ano ba yung mga gawain na yon? Babasahin sabay-sabay. Sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Sama-sama sa pagsamba. Misa pa po. Sama-sama sa pagsamba. Okay, basahin natin Efeso. Puro sa Efeso yung ating mga talata, no? Efeso 5:19, sabay-sabay. Sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, hinto at ng iba pang mga awiting espiritual. Kung puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ko sa verse 19? Sa pagtitipon. Sa pagtitipon, anong gagawin? Aawit ng salmo, ng himno, at ng iba pang awiting espiritual. Ibig sabihin, ang praise and worship sa church ay biblical. Siguro sa may praise and worship, that's biblical. Ephesians 5:19. Sa pagtitipon nyo, mag-awitan kayo. Amen po ba? Ang praise and worship ay ginagawa hindi para hintayin lamang ang mga members na dadalo sa church. Hindi siya panghintay. Hindi siya pang-delay. Siya ay mahalagang bahagi ng pagtitipon. Sama lang sa amen. Amen. Mahalagang bahagi ng pagtitipon. Ano pa? Ang praise and worship sa church ay hindi ginagawa
para gawing aktibo yung ilang church members na minsan mga kabataan. Para yung mga kabataan, huwag mawala sa church, bigyan natin ng pagkakataon sa church, sa praise and worship. Gawin natin, paramihin natin para lahat sila aktibo. Hindi po yung ganon. Hindi siya pang-aktibo. Talagang dapat siyang gawin. Talagang dapat tayo mag-praise and worship. Brother Mark natutuwa kasi narinig na to. Kanyang United Hope. Diba? That's biblical. Ang praise and worship sa church ay hindi ginagawa para i-display ang galing, i-display ang skills, i-display ang talent. Diba? Ng mga leaders at song leaders at musicians. Teach siya performance. No. I want to remind again the song leaders. You are not performers. Of course, you are here to perform, but not just performers. You are leading the church to worship. Gaano kagaling ang performance mo, hindi mo sila nadala sa pagsamba. Sama-sama ang pagsamba. Failure. Hello? Mahalaga ang message sa for John. Hindi ka nang basta magpe-perform. You are not for the likes. You are not for the moments. That you are not for anything else but to lead the people of God to worship Him. Amen. Amen po ba? Amen. Pagsamba, sama-sama pagsamba. Yun ang nais ng Diyos. Ang praise and worship sa church ay ginagawa dahil ito ay mahalagang bahagi ng sama-samang pagpapalakasan bilang magkakapatid at pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Sama lang sa Amen. Amen. Dalawa layunin ng praise and worship. To encourage. First is to worship God and then to encourage others. Amen? And sa pag-awit, yung iba kinakausap ng Panginoon. Di po ba? Nalala ko, maliit pa si Yana noon. Siguro 3 years old o 4. Kumanta siya. Hindi ka iniwan ng Diyos. Kumanta siya dun sa, wala pang maliit pa siya. 3 years old ka. Sa banyadero pa ng lahat. Kinakanta niya yun. Nagluwag ang pandemic at kumanta siya, hindi ka iniwan ng Diyos. Lahat ng miyembro nag-iiyakan. Nag-iiyakan mga miyembro. They were touched by the message of the word. At pagbata kumanta, very innocent. Tunay na nangungusap yung mensahe, hindi ka iniwan ng Diyos. Praise and worship is to encourage one another. Sama lang sa Amen. Amen. Kaya pagtatayo ka rito, praise and worship leaders, no? Pastor JP, Cham, Sister Ems, Alfred, si Papa mga nagpapaawin, si Pricks, si Cham, sabi ko, si Cham, Ems, Precious. si Precious, si Joy, si Mark! Mamaya mag-special number. Pag nandito kayo, kahit mag-special number kayo, this is your motive. Should be your number one motive. Glorify God. Encourage the other members. Amen? Ginagawa ito hindi para sa anumang layunin. Ang praise and worship ay para sa karangalan at kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung kulay dilaw. Sabay-sabay nga natin basahin. Ang praise and worship ay para sa karangalan at kalwalhatian ng ating Panginoon. Binanggit yun sa verse 19. No? Yung kulay dilaw lang basahin natin sabay-sabay. Sa pagtitipon nyo, buong puso kayong umawi at magpuri sa Panginoon. isa pa, malakas pa. Ay, mga bata, sige, lakasan nyo, ha? Meron kayong libreng lunch na maya. Libre naman talaga lunch ngayon. Sabay-sabay. Sabay-sabay, yung balik dilaw. Sabay-sabay. Sa pagtitipon nyo, buong puso kayong umawi at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Worship leader, amen ba? Amen. Not half-hearted. Full-hearted. Sing for the Lord. For His glory. Amen? Kaya nga, minsan mapansin nyo, may mga taong hindi maganda boses. Pero kung umawi,
you feel the worship. Di po ba? Hindi song leader. Pero pag umawit, you feel His worshipper. Meron po ba maganda boses? Pero, hindi nag-worship. It's about the Spirit. It's about your inner being. Worshiping the Lord. Amen po ba? Hindi panlabas. Pangalawa, basahin ulit, sabay-sabay. Ang praise and worship ay para sa encourage at pagministeryo sa mga kapatid sa Panginoon. Amen? Nabanggitan natin, to encourage one another. Ephesians 5:19 pa rin. Kinuha ko to doon sa easy to read version. At ito ang kanyang version ng talatang ito. Sabay-sabay. Encourage each other with songs, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your hearts to the Lord. Okay? Kaya pipili ka talaga ng kanta di ba? Pipili ka ng kanta. Pag pupunta ka sa harapan, lalo sa mga kabataan, pupunta ka sa harapan, mag-special number ka, piliin mo yung kanta na makapag-encourage sa bawat isa. Halimbawa, tatayo ako rito at kakanta, sasabihin ko, panahon ng pagkakataon. Na-encourage ba kayo? Na-encourage ba kayo? Hindi, di ba? Kaya, pag ikaw ay kakanta rito, isipin mo, ano yung kanta na magbibigay ng pagpapala sa iba? Parang kang pastor. You are like a pastor. No, yung tumatayo dito parang pastor, nag-encourage siya iba. Isama lang sa amen po doon. Minsan pa basahin natin, Ephesians 5:19. Sabay-sabay. Encourage each other with songs, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Hindi na mabasa ng mga bata. Mahirap na English na no? Pero kung nabasa nyo, merienda libre din. Yun. Okay, pangalawa. Hindi lang pagsamba. Hindi lang sama-sama sa pagsamba. Sabay-sabay. Sama-sama sa paghayo. Amen po ba? Sama-sama sa pagsamba, sama-sama sa paghayo. Nasa damit nyo? Pagsamba at paghayo. That's our last theme, no? Anniversary theme, last August. And dinagdagan ko ng unity. No? United in worship, united in mission. Amen? Isa sa pagsamba, isa sa paghayo. Paul mentioned the word one. Yung salitang isa, one, 7 times. No? Sa isang chapter na ito. Dito sa chapter na ito. No? Ang binibigyan din ni Pablo ay pagkakaisa ng iglesia. Ephesians chapter 4 verse 4 and 5. And let's read together. Sige nga po, samahan niyo ako. There is one body and one spirit, and God chose you to have one hope, and there is one Lord, one faith, and one baptism. Verse 5. There is one God and Father of us all, who rules over everyone. He works through all of us and in all of us. 7 times sinabi niya, one. Ang tema ng Epeso ay pagkakaisa ng iglesia. Hindi pwedeng nasa isang iglesia tayo, magkaiba tayo ng Diyos. Hello? Hindi pwedeng nasa isang iglesia tayo at magkaiba tayo ng Panginoon. Hello? Hindi pwedeng nasa isang iglesia tayo, magkaiba tayo ng Espiritu. We have only one Spirit. Amen po ba? Amen. At yun ang sinasabi. Sinasabi ni Pablo sa iglesia sa Epeso. The gospel you receive and proclaim is the unifying force that brings people together as one body in Christ. Hindi naman tayo magkakaano-ano. Tama po ba? Opo. Tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, tingin ka sa harapan, tingin ka sa likod. Di ba hindi mo kamukha? Yung iba kamukha. Di ba? Hindi tayo magkakaano-ano. Pero, dahil sa Ebanghelyo, because of the gospel, He gathered us. Dahil sa Ebanghelyo, pinagsama-sama niya tayo.
Iba-iba ang ating pinanggalingang probinsya. Tama? Itong church sa Kalamba, usually, hindi, wala, sa kanila pa siguro, wala talagang taga-Kalamba. Wala sa ating taga-Kalamba talaga. Lahat tayo, right? Lahat ay nag-migrate dito. Right? Sister M ay galing Bacolod. Galing Tacloban. Cebu. Pastor. Kasi na Joy, kaya dito pinanganak, pero magulang na galing ng Ilocos at galing ng Southern Leyte. Diba? Iba-iba tayo pinanggalingan, tama po ba? Pero dahil sa Ebanghelyo, tayo naging isang katawan ni Kristo. The question is, how can we promote something we don't truly possess? Paghahayo tayo, dadalhin natin ang Ebanghelyo ng pagkakaisa. Kung hindi mo tinanggap ang Ebanghelyo ng pagkakaisa, wala kang ibabahaging Ebanghelyo ng pagkakaisa. If you don't have the gospel of reconciliation, you cannot promote that gospel of reconciliation to others. Tama po ba? Hindi mo may bibigay sa iba, hindi mo tinanggap. Galatians 3:28 said, now in Christ, it doesn't matter if you are a Jew or a Greek, a slave or free, male or female, you are all the same in Christ Jesus. Amen. Kaya walang question sa akin kung babae ang pastor o magpastor na babae. Ano problema natin? Hindi issue sa akin. Kasi Joy mag-preach dito. Kaya lang wala na pangasawa si Joy, hindi na nag-preach. Pero dati, preacher sa dati ng preacher. Walang problema. Kasi sabi nito, you are all the same in Christ Jesus. Tayo ay pare-parehas kay Kristo Jesus. The gospel we proclaim is the gospel of reconciliation, centered on God's redemptive work for what? To restore His relationship with sinners. Kulang pa yan. And restore the relationship between the sinners. Ano ang layunin ng Ebanghelyo? Maging maayos relasyon natin sa Diyos. Isang last na amen. Amen. Yung tumanggap na ng Ebanghelyo, maayos na relasyon mo sa Diyos. You are already reconciled with God. Amen? Ano pa ang layunin ng Ebanghelyo? Ipagkasundo ka, tingnan mo yung katabi mo, sa katabi mo. To be reconciled with others. Amen po ba? Nagpagkasundo sa Diyos, makipagkasundo sa iba. Isang malakas na amen po doon. And that is the goal and purpose of the gospel. Therefore, the church is a community of redeemed and reconciled people. We are reconciled people of God. Tayo ang mga pinagkasundo na mga tao ng Diyos. Sabi ni Alvin Lindgren, kung basa nyo, basahin natin ng sabay-sabay. Let's read together. We are saying that the very content of the gospel, reconciliation, predetermines the vehicles which are suitable for carrying it. Maselan. Maselan ang Ebanghelyo na pinopromote natin. Hindi siya sumasakay sa anumang sasakyan lang. Namimili siya ng magdadala sa kanya. Namimili siya ng sasakyan niya. Ay ito'y bumabagay lamang, sumasang-ayon sa pinakamensahe nito. Hindi siya sasakay sa jeep na magulo, na nag-aaway-away. Hindi siya sasakay sa bus na nagpupunahan at nagkikriticize. Hindi siya sumasakay sa tren na ang mga nakasakay ay mga selfish, makasarili. Sasakay ang Ebanghelyo ito sa isang sasakyan na ang mga nakasakay ay nagkakasundo. Isang malakas ang amin. Amen. Or else, maglalakbay lang tayo pero walang Ebanghelyo.
Hello? Hello? Kung nag-hi ka, libre ang ligo. Mamaya. Libre. Do you understand that? We have the gospel of reconciliation. Pero hindi siya magagamit ng sino man. Nagagamit siya ng isang sasakyan na iyon din ang ipinopromote. Amen po ba? Amen. Hindi siya katulad ng nakaraang eleksyon. Nag-volunteer kay ganito pero iba binoto. Nag-volunteer kasi may bayad eh, no? Sayang bayad. Pero hindi naman iboboto. Do you understand that? Ang ebanghelyo natin sasakay sa sumasang-ayon sa kanya. Sabi mo sa katabi mo, kaya mahal kita. Kaya makakita ko. That's why we love each other. Amen? Amen. Kaya mahal natin ang bawat isa. Dahil ito ang mensahe ng ebanghelyo. Ang church ay magiging mabisa at mabunga sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng pag-ibig at ebanghelyo ng pakipagkasundo kung una sa lahat, ito'y kanyang sama-samang pinapamuhay. If we will live out the message of this gospel, then we will be effective. We will be efficient. Pag ipapamuhay natin ang mensahe ng ebanghelyo ito, mga kapatid, pakinggan niyo ako. Ito yung pinakabuod ng ating mensahe ngayon. Yung pagkakaisa pa lang natin, makapangyarihan ng mensahe sa mga hindi sumasagot. You understand that? Makita lang nila ang iglesia nito nagmamahalan, nagkakaisa. Napakalakas ng mensahe yan sa ito. Sa Panadero, may mga miyembro ngayon at leader na yung iba. Nagsimula sa ganun. Sabi niya, ano meron sa church na yan? 3 beses na COVID kapatid namin. Walang tigil sa pag-supply ng tulong sa kapatid ko. Hindi sila nagsawa. Hindi sila natakot na baka mahawa. Ano meron dyan? Sabi niya, makasimba nga dyan. Hindi na umalis. Ngayon, isa na sa mga leader. This is Sister Gloria. Marami. Nagsimula sa nakita niya. Totoo ang mensahe ng mga ito, hindi peke. Dahil pinapamuhay nila ang kanilang mensahe. Isang malakas sa amen. Amen. Ano ang inaasahan ng Panginoon sa kanyang katawan o church? Ano ba inaasahan niya sa atin? Tayong lahat na yan. Ano ba inaasahan niya sa atin? 5 years old, City of Hope Canlubang is a 5 years old church. Ano inaasahan niya sa atin? Sabay-sabay natin basahin. Yung nakakita na dito sa school. Sabay-sabay? Isang church, masama-sama, o nagkakaisa, sumasama, at mahayo. Isang malakas na amen. Sabay. Amen. Amen. Sige, tayo manalangin sa Holy Spirit. Lord, thank you for this moment. Salamat, Panginoon, dahil sa pinalala mo muli sa amin, bakit may iglesia, bakit may church, bakit mayroong City of Hope Mission Church. And this church is created. Nilikha mo, Panginoon. You created this church to glorify your name here in Canlupan. And you created this church to send this church in this place as your missionary. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil pinalala mo muli sa amin, Panginoon. Hindi lang namin na-enjoy ang church. Hindi lang para masabing meron kaming church. Hindi lang para sa masabing kami kabilang sa isang community. But Lord God, we're here, we're gathered for one purpose. And that is to glorify your name as we do your mission. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kami at patuloy namin ma-enjoy ang rest of our stay and fellowship in this place. This time, let's sing this song personally
a prayer to God. Especially yung line na iparanas ka sa amin. Let's sing this personally. Diyos sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kanay at iwan. Hanggang ang aming kaluhan, mapustos ng lungkotsan, at sa aming kalagitnaan umabang. Manangin ka, dakilang Isa pa. Sing personally. Pagpalakas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kawan at tiyan. Hanggang ang aming kaluhan, mapuspos ng luksan, at sa aming kalagitnaan umabang ang kalangitan. Dakilang iyong kaya. Dakilang Diyos, salamat po. Thank you so much. Salamat. We have COH na dito. Salamat, we belong to this church. Salamat. Kayo ang nagtatayo. You are the builder. We are just part of the church. Hindi kami ang important. Hindi ang sino man sa amin ang mahalaga. Kundi ang nagtayo, walang iba kundi ito. Nagkakaisang iglesia, hindi sa amin. Hindi sa leader. Hindi sa husay namin. Kundi dahil sa Diyos na siyang gumagawa, nagtatatag ng iglesia. Salamat po. Thank you. Thank you. Lord, thank you. Salamat po. Salamat po bilang kami sa iglesia. Ang aking dalangin, Panginoon, na isa man, bahagi ng iglesia nito, makasama sa paglago, makasama sa pagsamba, makasama sa paghayo. Gamitin mo kami sa patuloy na paglago ng iglesia nito. Hindi pa namin alam saan na pa kami dadalhin, Lord God. Nagsimula sa isang sala, nagpatuloy sa isang KTP bar, now, nasa isang rented place. Lord, we don't know saan yung dadalhin ng iglesia nito. We will just follow your guidance. O Holy Spirit, praying for your mighty work in our lives. Gumawa ka ng makapangyarihan sa amin. Ang kailangan lang namin, italaga ang buhay na ito sa iyo. To commit this life to you and to this church where you brought us. Kung saan nyo kami dinala. Panginoon, salamat po. Meron pang ibang mga kahilingan ng mga kapatid. Ating itinataas sa inyo, Panginoon. At ikaw ang siyang tumugon ayon sa iyong kalooban. Dadalangin na yung pag-iingat sa mga kapatiran at leaders namin sa ibang bansa. Ang Sister Lynn, kasama ng kanyang buong pamilya doon po sa Sydney, Australia. Ingatan mo siya at samahan. Si Dean, nandun po sa Singapore right now. O papunta sa Singapore, iingatan nyo lahat ang kanyang sasakyan. At kahit doon, Panginoon, maging asin at ilaw din po sila. Dalangin ng mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Ang pamilya ng Gonzales, nila Father Bob, Lord, continue to bless them. Ang pamilya ng Malamog at Gonzales doon po sa Hong Kong, Lord, pagpalain mo nga po sila.
Ang pamilya, Panginoon, nila Eileen at ni Jay doon po sa Sinasunya, gantihan mo sila ng iyong mayamang pagpapala. Panginoon, si AJ na nag-work sa Malaysia, Lord, paboran mo ang buhay ng anak mo ito. Panginoon, mga kapatid namin na sa ibang bansa, kung saan doon sila tatrabaho, na Diego Garcia, si Christian, Lord, iingatan mo sa samahan, pagpapalain. Si Jen, si Sarah sa UK, iingatan, pagpapalain sila, Panginoon. Anak ni si Sotera, pagpapalain. Mag-asawang Eugene at Christina sa Greece, iyong pagpapalain. At ang iba pang mga kapatiran sa ibang bansa na hindi nabanggit. Hindi may sa iyong kamay, Panginoon, para sila abutin ang iyong pagpapala. Ang business ni Brother Mark, doon po sa Toronto, Canada, kasama ang Pastor Arya, Lord, iyong pagpala. Kasama na lahat ang kanyang pinangangasiwaan dito. Panginoon, idinadalangin din namin ang matagumpay ng evangelistic concert ng United Hope, Lord, na gagawin sa SM Cinema ng Calamba, Lord, iyong pagpapalain. Pagpapalain din po ang mga babautismuhan sa umagang ito. Salamat sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Salamat dahil nais silang tularan ang ginawa mo, Panginoon. Salamat dahil nais silang mangyari ang kalooban mo sa buhay nila. Salamat dahil nais silang maging kabilang sa iglesyang ito, ang City of Hope, Canluba. Pagpalain mo ang mga anak mo ito. Ganun din po ang mga leaders ng church ito. Kasama ni Sir Lynn, Brother Fee, ang Brother Alfred, Brother Toto, Sister James, iyong kakasampapanin ang mga anak mong ito sa paglilingkod, sa paghayo, at sa pangunguna. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Ikaw mo yung mayamang pagpapala. Pagpapala ng kapuspusan ng banal na Espiritu, iparanas sa bawat isa. Pagpapala ng pagkakaloob ng lahat ng aming kailangan, ibuhos mo sa bawat sambahayan. Pagpapala ng kapayapaan ng isipan, maghari sa amin. Pagpapala ng kagalakan ng puso, mangyari sa amin. Pagpapala ng iyong kalapitan at pabor, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.